Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay asiti na. Asiti ng Marso 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito kay Jasmine Curtis, dinamay na ni Topacio. Ayan po ang title ko, ano? Jasmine Curtis, na kapatid ni Ann Curtis, dinamay na ni Topacio. Ay ang sinabi ni Topacio ay hindi daw dapat magsuot ng bikini. Yan ang sinabi niya. Pero actually, hindi ko naman pinapansin yung mga ganyang mga mga balita. Opo. Kasi nga, para sa akin, walang kwenta yan. Walang mga kwenta. At madali kasi mai-twist ang mga balita o ang mga pangyayari o ang mga meaning dahil dyan sa ganyan. Opo. Kabisado ko po yan kasi halos lahat dun sa Biblia, yung mga nakasulat dun ay alam ko naman O ay may nagsasabi na yun nga, yung kinuha din sa Biblia po yan yung huwag magsuot ng bikini. Pero hindi ganyan. Ang nakasulat ay yung mga tao ay magsuot ng disinting damit. Yun po ang nakasulat. Disinting damit. Aywan ko lang kung nakapatungkol sa mga babae. Ay parang mayroong ganun din, woman should wear decent apparel with decency. Ayan po, Mayroon talagang ganun. Pero po ito ay kwal lang yan advice lang po yan At saka ang nagsasalita dyan ay, ang pwede magsalita dyan ay yung pastor o yung pari o yung namumuno doon sa isang kongregasyon. Pero yung ganyan kay Topacio, hindi pwede yan. Maliban na lang kung mayroon siyang sariling kongregasyon, ang pinagsasabihan niya ay yung mga member niya. Pwede yun. Pero malayo po Malayo po ang target niya Parang nag-aabogado siya kay Sarah o doon kay sino ba yun? Si Suntay ba yun? Nag-aabogado siya ay parang kasi marami din ang gumagamit ng ganong verse. Ginagamit nila na ang mga babae ay dapat ay magsuot ng apparel o ng mga damit na with decency. Yun nga, yung tamang pananamit. Oo. Ay ngayon, ang sinasabi nila ay yung pagsuot ng bikini o yung mga kung ano-anong kasuotan ay nakakakuan sa mga lalaki, nakakapag-excite para yun nga ganun. May mga nangyayari na mga rape. Yun ang sinasabi nila. Ay, totoo naman yun. Pero, wala po sa lugar Wala sa lugar. Kasi, ay, ang dapat magsalita niyan ay yung pastor na alam talaga. Alam ano ang ibig sabihin yan. Kasi kung pupulot ka lang ng isang verse tapos yun ang i-discuss mo, although na nakasulat yan, ay ay hindi mo alam talaga kung ano ang meaning. Kaya nga hindi ko na pinapansin yun pero mamaya ikon natin dito lang muna tayo sa yung verse na pinili ko para dyan. Dahil nga ay pinipilit ni Topacio ay dapat huwag kang magsuot ng bikini. Yun ang pinipilit niya. Aywan ko ba?
ay, sige, at sasagutin na po natin para mabilis tayo. 1 Corinthians chapter 11 verse 7 hanggang 12. Maganda po ito kasi dito at least malawak po ang discussion dito Malawak. Opo. Hindi katulad doon yung kinukuha nila na verse ay ayun ang pinili nila kasi nga advantage yun sa kanila. Pero dito ay may malalaman po tayo o may impormasyon tayo na mahahagip dito. Basahin ko lang at ipapaliwanag ko. O kaya ano yung ibang version para mas maintindihan po natin. A man, sabi po dito, a man ought not to cover his head since he is the image and glory of God. But the woman is the glory of man. For man is not from woman, but woman from man. Nor was man created for woman, but woman for the man. For this reason, the woman ought to have a symbol of authority over her head because of the angels. Nevertheless, neither a man independent of woman, nor a woman independent of man in the Lord. For as woman came from man, even so man comes through woman. But all things are from God. Yan po ang nakasulat. Ngayon ay iisa-isahin po natin ang sentence at ipapaliwanag natin at isasabay na rin natin yung version na alam ko na mas madali inyong intindihin. Ito po A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. Ayan po ang lalaki po ay hindi na kailangan maglagay ng belo o ng cover sa kanyang mukha kung nananalangin o humihiling ng kung ano sa Panginoon. Basta nakikipag-usap siya sa Panginoon, hindi na niya kailangan i-cover ang kanyang mukha. Yan po because he is the image of God and he is the glory of God. Man was created to give glory to God. O man is the glory of God. Nasisiyahan siya pag nakikita niya yung si Adan na create niya. Opo. Intindihin natin unang create si Adan. Okay. Ngayon, at binanggit dito ay man is the glory of God. Okay? Ngayon, but the woman is the glory of man. Kasi napansin ng Panginoon malungkot si Adan. Kaya kumuha siya ng isang actually from the bone of Adam, yung ribs, yung isang ribs niya, kinuha niya yan at ginawa niyang woman. Ayan po and he made him a woman. O ang nakasulat po ganun yung buto ni Adan, yung ribs ni Adan, ginawa niyang woman. Ay pwede naman yun, Diyos siya hindi ba? Pinatulog niya si Adam at kinuha niya yung ribs at ginawa niyang si Eva. At inilagay niya kay Adan, ito ang babae, sabi niya. At ayun nga so ang woman is the glory of man. Nakasulat po hindi ba? Nakasulat po kayo na ang bumasa dyan. Hindi ba? For man is not from woman, but woman from man. Ang ibig sabihin, ang lalaki na si Adan ay hindi nanggaling sa babae na si Eva. Pero si Eva ay nanggaling kay Adan o came from man. Okay? Para naintindihan natin yan, Nor
the man created for woman. O, hindi create si Adan para dun sa woman, hindi. Pero kabaliktaran po si Eva create para kay Adan. Ayan po kung itutuloy. But woman for the man. For this reason, ayan po for this reason, hindi ba? Woman ought to have a symbol of authority over her head. Ay ano ba ang ang hirap intindihin po, hindi ba? Ang hirap po pero parang iba ang pagkasulat dito pero sige, kung mali ako i-accept ko Sa iba pong version, ganito po ang pagkaintindi ko. Alam ko na mayroong ganito the woman ought to cover her head because of the angels. Ayan po dito, for this reason, the woman ought to have a symbol of authority over her head. Ay parang ano ngayon, hindi ba? Because of the angel. Naandyan po sa sentence comma yun comma, then because of the angels. Ay ito po ang istorya diyan. The woman ought have to cover her head kung nananalangin siya sa Panginoon. O kahit na saan yan. Sa Middle East po, nakakover po ang mukha ng mga babae. Lalo na sa mall. Hindi mo makikita yan. O sa public place. Ngayon, doon sa bahay nila, wala na yan. Hindi na. Pero doon sa mga public place, nakakover yan. Hindi mo makikita. Lalo na sa Saudi Arabia. The woman, for this reason, the woman ought to cover her head because of the angels. Bakit ganon? Kasi nga, pinagnanasahan sila ng mga fallen angels. Opo, pinagnanasahan sila. O nabibighani yung mga angels sa kanila. Yung mga angels na tinaboy, nag-rebel. Di kasi doon sa langit itinaboy sila, ang iba ay napunta dito sa lupa. At yun ay sang-ayon po sa Biblia, nag-asawa sila ng mga babae. Nag-asawa sila at nanganak sila at nagkaroon po ng mga dambuhala na tao o magagaling na tao o malalakas na tao o makapangyarihan na tao. Ganun po yan. Nagkaroon ng offspring ang babae at saka yung mga fallen angels. Kaya yan po nakasunod dyan. And because of the angels. Kailangan yung woman ought have to cover her head because of the angels. Kasi nga pinagnanasahan sila Dapat yun ang diniscuss ni Topacio. Hindi ba? Dapat yun. Maniwala pa ako. Pero yung lalaki na pagnanasahan yung nakabikini, hindi po Humahanga lang po ang ibang lalaki. Humahanga. Lalo na kung medyo may edad na, hindi ba? Kung may kaedaran na, wala na rin yan, hindi ba? Hindi na uubra yan. At saka, mayroong ang mga lalaki na nabuborn again. Because of experience, natututo sila na dapat ay ito ang turo ng magulang ko. Ito ang turo ng Biblia. Ito ang turo ng society na dapat ay huwag tayong malaswa kung magsalita. Hindi ba? Tinuturo po yan Nasa Code of Ethics po yan ng Kongreso. Ay maraming sumusunod dyan. Iwasan natin ang let no corrupt communication proceed out of your mouth, but which is good, so that it will give blessing to the hearers. Yan po nakasulat sa Biblia. Yung nakakapakinig, nabibless sila o nagkakaroon sila ng grace. Grasya po ang dumarating. Pero kung ang naririnig natin
o ang sinasalita natin ay puro mga kalaswaan, hindi ba? Nabawal nga yan ay sa Code of Ethics eh. Bawal yan. Bakit? Hindi ba nila alam yan? Ay mga attorney sila, hindi ba? At marami po ang sumusunod dyan. Although na yun ang damdamin niya, alam ko, naturalmente sa tao na humanga o pagnasahan. Kasi nakasulat din po yan sa kwan eh. Sa Genesis 6 eh, all the intent and imagination of the man is evil continually. Hangga po ngayon yan. Pero ang iba umiiwas dyan. Kasi nga mayroong Code of Ethics na sinusunod nila. Ayan po eh, hindi ba? Kaya nga mali ito si Topacio eh. Mali eh. Hindi ba? At saka yung si Suntay, napakalaking mali yan. Ngayon ata eh, pati na yung asawa niya, nai-involve na eh, nagsusuri na eh. Kasi nga, hindi nila maipaliwanag yan eh. Totoo na mayroong ganong feeling ang mga tao. Kasi nga, ay man is by nature, kwan eh. Pulin creature ang kwan na eh. O, naligaw na eh. O, kaya ganyan. Pero, kaya nga, pinipilit naman ng mga simbahan na, ito ang nakasulat eh. Naiwasan natin yan, yung mga corrupt communication. At sa amin nga, nililitsure pa nga sa amin eh. Sa born again, ito, patungkol dito, na ang pag-iisip ng tao ay pure evil, continually. Ang sabi nung pastor sa amin ay, kung mayroon lang tayo kanyang electronics, na pwedeng basahin o pwedeng ipakita sa TV, yung iniisip ng isang tao, yung iniisip ng isang tao, ipapakita dyan sa TV, o dyan sa computer, o dyan sa monitor mo, ipapakita yan, at ipapakita sa lahat ng tao. Mahihiya yung tao eh. Mahihiya kasi nga, lahat ng mga kalasuan na andon, ipapakita nung screen. Ay pero nga, hindi nga pinapakita kasi wala pang kwan eh, wala pang machine eh. Pero ang Diyos nakikita yan. Kaya ang sabi niya, all the intent and imagination of the man is evil continually. So, I decided to blot out, sabi niya. Tatanggalin ko na ang tao dito sa mundo, sabi niya. Kasi nga ganun eh. Ay nabubuhay sila ng 900 years. Hindi ba? Ay talagang yung Panginoon, yung Diyos ay grave in His heart. Nakuan siya, parang na feel sorry, hindi ba? O nagsuri siya na ginawa niya ang tao. Pero nga hindi ganun ang kwan kasi nga walang salita na pwedeng i-describe. Pwede ding i-describe na nagsisi siya dahil ginawa niya ang mga tao. Kaya nga lang ay walang salita nga eh. Kaya ay kulang nga ang salita ng tao eh. Kulang po. Paano mo i-describe na nagsisi ang Panginoon? Na samantalang may sinasabi naman sa Biblia, hindi nagsisisi ang Panginoon. Paano mong sasabihin na greatly regretted that He made Saul a king? God greatly regretted that He made Saul a king, for Saul does not want to follow Him. Hindi na sumusunod sa kanya, hindi ba? Ganyan din kay Duterte yan. Nung naging presidente na ayaw nang sumunod yan eh. Puro ng mga kalaswaan. Ayaw nang sumunod doon sa payo ng Biblia, iwasan niyang mga kalaswaan na pananalita. Kasi nagkakasala ka na dyan. Opo, pwede ka nang idemanda dyan. Kung sinabi mo na papatayin kita, bongbong, papatayin kita, gusto kong pugutan ka ng ulo, ay pwede ka nang idemanda dyan. Kasi nga sinabi mo na eh. Ganun po yan. Ay ituloy po natin. Nevertheless, neither is man independent of woman. Hindi pwede kasi na sabihin mo na ako ang lalaki, ako ang masusunod, ako ang mas mataas sa iyo. Hindi. Pero sinabi na ang unang create ay si Adan. Sinabi na rin na si Eva ay nanggaling lang kay Adan. Hindi ba? Ay ngayon ito, ay totoo din itong isusulat dito eh. Nakasulat eh, nevertheless, or and yet, neither is man independent of woman. Hindi po eh. Kasi nga sa creation, hindi naman makakaproduce yung lalaki eh.
Hindi ba? At ang babae din, hindi rin makakaproduce. Hindi ba? Kahit na magandang babae yan, ay kung walang lalaki, paano siya magkakaanak? Ayan po neither man is independent of woman, nor woman independent of man. Ganon din sa babae, hindi ba? Paano siya magkakaanak kung wala siyang aasawa sa kanya? Ayan po, hindi ba? At yun naman lalaki, paano siyang magkakaanak kung wala naman siyang asawa o aasawahin, hindi ba? Ayan po in the Lord, for as woman came from man, ito, ang ibig sabihin dito, yung si Eva nanggaling kay Adan. Ay naandun na yon, hindi ba? Alam natin na nasa kwento, pinaniniwalaan natin. Pero, ang sabi po ng Biblia, man, even so, man also comes through woman. Ay tayo po ay iniluwal, hindi ba? Tayo ay nanggaling din sa puwerta ng babae, hindi ba? Ayan po hindi ba? Kaya hindi nga pwedeng na ako ang masusunod, ako ang hindi pwede kasi nga ang mga lalaki din ay nanggaling din sa babae. Ang ibig sabihin yan. Hindi ba? Eve come from Adam. Pero nga ay lahat na ng tao ay dumaan na kay sa ina. May nakita po ako nung nag-post na ganyan ay lahat tayo kanya ay galing sa ina doon tayo lumabas, sabi niya. Kaya igalang natin yan. At hindi pwede natin na bastusin yan o kaya sabihin natin na he is a lesser creature, hindi ba? Mababang nilalang, hindi ba? yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi ni Topacio at sa Kwan. Hindi mo pwedeng gawin na ganon. Kasi nga, they are not independent of each other. They are dependent. Kung ang pinag-usapan natin ay creation o procreation po tayo. Tandem yan. Kaya nga ang sabi ng Diyos ay, it is not good for a man to be alone. I will make a helper comparable to him. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. It is not good for a man to be alone. Kasi nakita niya nga na nalulungkot si Adan So ang sabi niya, I will make a helper. Helper nga Helper. Pero katuwang yan. Katuwang doon sa procreation. Ayan po Ngayon ay tanungin natin si Topacio, ay bakit niya sinasabi na ano ang balak niya diyan sa huwag magsuot ng bikini? Hindi ba? Wala At saka wala siyang karapatan kasi nga hindi naman niya, kung nagpapastor man siya, ay hindi niya member ito Hindi ba? Ay member ba niya si Jasmine Cortez? At saka mahirap pong sabihin yun kasi nga iba-iba po ang trabaho. Iba-iba. Mayroong artista, mayroong ingenyero, may doktor. Ay sila ay ganun talaga ang kwan nila Ganun talaga ang kabuhayan nila hindi ba? Mga artista sila, siyempre aartist sila. Ganun po yan Pero darating ang panahon na maluluma din sila, malulusyang din sila. Ganun Pero hanggang ngayon ay parang dinadakila sila kasi nga magaganda sila. At hindi po masama yun. Kasi nga ako nga, sinabi ko na pag nakakakita ka ng magandang bagay, ang una mong pasalamatan ay ang Diyos. Opo, na maganda yung ginawa ng Diyos. Ganun po yan. Hindi yung pagnanasahan mo. Ay lalo na kung ganyan, kung may asawa ka na, hindi ba? Hindi na kailangan yan At huwag mo na rin sabihin. Kasi sayang lang ang kwan. Sayang lang ang oras o panahon o ang kuryente diyan sa kongreso kung ganyan ang tatalakayin. Ang talakayin nyo, yung problema ng constituent nyo. Kaya naandyan kayo.
Hindi doon sa kukuha kayo ng artista na maganda tapos sasabihin, huwag magsuot ng bikini. Ay, ano ang pakialam dyan? Ano ang kaya kayo naan dyan, representative kayo ng constituent. Ngayon, kung ano man ang sinusulong ng constituent, iyon ang sabihin nyo dyan. Kasi binabayaran kayo dyan. Malaki ang bayad sa inyo, hindi ba? O, may aircon, may kuryente, may ilaw, may tubig, hindi ba? Ay libre pa nga pagkain dyan, hindi ba? Kung mayroong ganyan, hindi ba? O, hinahatiran ng pagkain, hindi ba? O, dyan na kumakain. Ayan po, dapat yan ang isipin nyo. Hindi po kayo nagpapastor. Ako, pwede kong sabihin yan kung doon sa mga kamember ko. Opo. O kaya, may humihingi sa akin ng payo. Kahit hindi ko kamember, pero papayuhan ko siya na, oo, huwag kayong magsuot ng malalaswang damit kasi nasa Biblia po yan. Pero tinatanong nila ako. Hindi yung basta na lang sasabihin ko yung isang tao, mali po yun. O, hindi ba? O, sinabi ko na, ay siguro may naintindihan kayo dito kahit na maikli lang yung because of the angels. Because of the angels, the woman ought to cover her face because of the angels. Kasi nga hanggang ngayon ay may nangyayaring ganyan. Opo, may nangyayaring ganyan na naaanakan ng duwindi o nung grade 5 ako, grade 6, mayroon doon sa amin na anakan ng syukoy. Opo, pero hindi ko na i-discuss dito. Pero totoo po yan. Opo, ay bahala kayo kung maniwala kayo. Pero ngayon, nag-conclusion ako, dahil nga nagbabasa ako ng Biblia, ay totoo pala ito. Pero very minimal na lang ngayon. Pero noon talaga, grabe po. Ang daming higanti noon. Opo. Dahil nga yung mga anak ng fallen angels at saka mga babae. At kaya nga ginunaw yung mundo noon. Isa yan, isa yang reason para mamatay yung mga lahi ng mga kwan. Ayan po, O sige po, hanggang dito na lang po, at sana po sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalahin ko po sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom sa ating pakikinig at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.